So, good day mga boss. Check natin tong inahin natin. Medyo hinihingal. Gamitin natin pan temperature agad pag ganitong hinihingal. So, check natin. Ayan, mainit ang pakiramdam. So, paggamit nito, dapat dito sa may loob ng tenga. Ayan o, 41. So, meron lagnat yung ating inahin kaya siya ay hinihingal. So, ngayon bibigyan natin ng oxytetracycline. Ito. Para na rin sa antibacterial. Sigurado may bacterial infection itong inahin natin sa katawan. So itong bibigay natin. Sakop na nito lahat. Pati yung lagnat, kaya din itong gumutin. Bigyan natin ito mga 20 ml. Kasi nag-inulan dito kahapon. Yung tubig natin, naglabo. Na-contaminate yung tubig. Sobrang hingal ng ating inahin. Nagtutulo ang laway. Kaya bigyan na natin ng oxytetracycline itong ating inahin. Itong gamit natin, no? Oxytetracycline. Kasi siguradong may bacterial infection din ito para hindi na rin maipasa sa biik yung mga ipapadeding gatas na magkabakterya. So bigyan na natin itong ating inahin. Bale nakain naman siya kaso lang ay ngayon ay hinihingal siya. Pero kanina okay naman siya. Ngayon lang nagsisimula. Aagapan na natin para hindi na lumala yung itong nararamdaman ng inahin natin. So ayun, nabigay na natin yung 10 ml dito sa kabilang lieg, tapos 10 ml naman doon sa kabilang lieg. Pagka po antibiotic ang ibibigay natin, dapat po sa isang site ay hindi tataas ng 10 ml. Kaya po, 10 ml kabila ang lieg ang gagawin natin. Grabe ang init ng inahin natin. Hinihingal siya. So, nabigyan naman na natin. Tingnan natin kung may magbabago. Update mga boss, dito sa inahin natin, medyo wala naman na siyang hingal. Pero yung isang biik, may dalawa pala na medyo malambot ang dumi. So, may bacterial infection nga itong inahin natin, nahawa yung biik niya. May bacterial infection niya. Bali, dalawa lang naman, mabuti na agapan natin. So, okay na yung tinurok natin na pang bacterial infection. So, check natin yung temperature ulit ng inahin. Ito, wait lang. Ayun, 40 degrees. So, medyo mataas pa yung temperature ng inahin. Pababain natin yung temperature niya, yung lagnat. Gagamitin natin ng analgen. So, gagamitin natin ng analgen copyrin. Ito ay antipyretic. Yan, pampababa ng lagnat. Kaya bigyan natin ito. Ang dosage nito ay 2 ml per 10 kg. So kaya mataas-taas ang dosage na ibibigay natin. Kasi sa 100 kilos, mga 20 ml agad. Tara, bigyan na natin itong analgen. Pababain na natin yung lagnat. Sa bacterial infection naman, okay na yung inahin natin na yun. Tingnan nyo, medyo may nahawang biik na iilan. Mahigit na agapan natin. Tapos bigyan na tayo ng pampababa ng lagnat. Bali, ang gamit nating syringe ay gauge 18 na 1 inch ang haba lang. Intramuscular, bigyan natin sa muscle. Dito na lang natin iturok sa may ng inahin, sa may pigi. Dito muna, sa may parteng baba. Bigyan natin ng mga 40 ml. So, bali 10 ml na yung nabigay natin. Isa pang 10 ml. Madami naman site pag pwede pagturukan sa baboy. Ito, pwede rin parte dito. Pwede parte dito. Ayan, itong parteng may lubog na ito. Kasi dito buto ito. Tapos may buto rito. Tapos may buto rin dito. Dito yung parte tinuturok sa may malambot dito. Pwede rin naman dito, mas madali dito. Sa muscle. Pwede rin sa liig. Nag-upo na ang inahin natin. So, dito natin bigay sa may parte ng liig naman niya. Ayun, sakto, tumayo. So, bali 20 ml na. Tapos sa liig naman yung iba. Grabe pag may lagnat, napaka taas ng dosage ng analgen. Nakakadalawang turok na tayo. Hindi naman to antibiotic. Pwede rin to sa mga buntis. Kung ang baboy nyo ay nilalagnat. Bali, tatlo. 30 ml na. So, 2 ml per 10. So, sa 50 kilos ay
10 ml, sa 100 kilos ay 20 ml, sa 150 kilos ay 30 ml, at sa 200 kilos ay 40 ml. So, itansya natin dito yung mga 180 lang to 200. Ano? Kung magpa-follow up tayo, ang follow up nito 4 to 6 hours. So, ilang oras lang, follow up na naman, ganong karaming turok na naman ang gagawin natin. Kawawa naman yung inahin. Kaya siguraduhin na natin na pag naggamot tayo, yung sure na agad. Buti na lang, mabait ang ating inahin. Ay, sorry. Nagalit na. Daming turok na kasi tayo eh. Habang nakain, pakainin natin. Para sa paggaling mo. Last one na lang. Ika-4 na turok. Tamo, matapang siya kanina. Pero nung kumakain na siya, wala na. So, okay na. Nabigyan na natin. Check natin mamaya kung magiging okay na din siya.